Ako ang inyong lolo Pael at ito ang aking kwento. Kasambahay, kinulam ang amo. Clarita! Clarita! Nasaan ka? Lintik na matandang ito ah. Kung kailan kailangan na kailangan ko saka naman hindi mahagilap. Nasaan na kaya yung matandang yon? At masampulan ko. Pabalik na si Don Edmundo sa silid nito nang humahangos na lumapit si Clarita. Parang naligo ito sa sariling pawis at halos hindi na makahinga sa pagtakbo nang marinig nito ang pagtawag ng galit na amo. Lumalagutok pa ang balakang nito nang harapin ng galit na amo. Napaigik siya't napahawak sa kanyang marupok na likuran. Pasensya na po kayo, Don Edmundo. Kasi po, nasa garden po kasi ako kaya hindi kagad ako nakapanik para mapuntahan po kayo. Tama na! Ang dami pang sinasabi. Nasaan si Melly? Bakit hindi pa siya bumabalik? Di ba dapat kanina pa siya nandito? Kailangan ko nang uminom ng gamot. Anong oras na Nasaan siya? Parang natataing hindi malaman ni Clarita ang susunod na sasabihin sa amo. Kapag kasi nagsalita ang Don, maotoridad at batas. Palaging ganon. Kahit na matagal nang naninilbihan ang matanda kay Don Edmundo, takot pa rin ito't may bikig sa pusong parang pinipiga kapag naguutos ito. Hindi ko nga po alam Anong oras na nga rin po kaso wala po, Don Edmundo. Hindi pa din po siya dumarating. Kanina ko pa nga po siya hinihintay Lintik! Wala talaga akong maasahan sa mga tao rito. Sayang lang ang mga ibinabayad ko sa inyo. Tumanggap nga ako ng mga katulong na mag-aalaga sa akin pero hindi nyo maayos-ayos ang trabaho ninyo. Pare-pareho kayong mga walang silbi. Nakatungo lamang si Clarita habang nagsasalita ang kanyang amo. Ang tinutukoy nitong Melly ay yung nurse nito. Kahapon nagpaalam itong magde-day off ngunit hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Inisip tuloy ni Clarita na baka nakalimutan ni Melly na may schedule ito sa Don. Hindi tuloy nito malaman kung siya na nga lang ang magpapainom ng gamot kay Don Edmundo. Pero inisip din niya na baka mamali lang siya ng bigay. Si Nurse Melly lang kasi ang nakakaalam ng gamot ng matandang mayaman. Dahil ito ang nangangalaga sa may sakit nilang amo. May kailangan pa po ba kayo, Don Edmundo? Matalim na tumingin si Don Edmundo kay Clarita. Nasinda ka matandang katulong. Napayuko na lamang siya saka natahimik. Ano ba sa tingin mo? Wala naman yung taong hinahanap ko sa iyo Sige na! Mangyak-ngyak na ang matandang katulong at napapanghinaan ng loob sa ipinukol sa kanyang salita ng among matanda. Sige po, babalik na lang po ako sa trabaho ko. Teka lang Clarita, hindi pa ako tapos sa'yo. Aalis ka na kaagad? Sabi niyo po kasi wala na po kayong kailangan. May sinabi ba akong wala na akong kailangan sa'yo? Pinamulagatan siya ng mata ng Don. Hindi na lang siya sumagot at baka mas lalo lang itong magalit at matanggal pa siya bilang kasambahay. Kailangan na kailangan pa naman niya ang trabahong ito para sa kanyang pamilya na naiwan niya sa kanilang lugar. Para may maipadala siya sa mga ito. Wala pa naman po kayong sinasabi. Kapag dumating ang babaeng yon pakisabi sa kanya na dalhin na ang mga gamit niya at umalis na. Hindi ko kailangan ng irresponsableng nurse. Alam niyang may pasyente siya at ngayon ang araw na may trabaho siya sa akin. Tapos hanggang ngayon wala pa rin? Opo. Sasabihin ko po kapag dumating na si Melly. Wala pa po kasi. Hindi ko nga po alam kung bakit wala pa po ang nurse ninyo. Pasensya na po ulit, Don Edmundo. Matalimpang sinulyapan ni Don Edmundo ang matandang babae bago pumasok sa kwarto nito. Nang wala na ang amo, sakalang pinakawala ni Clarita yung pinipigil na paghinga. Sinapu niya ang dibdib na mabilis na pumipintig dahil sa pagtakbo niya kanina noong marinig niya ang animoy megaphone na boses ng mayamang matanda. Mabuti na lang wala siyang sakit sa puso dahil kung hindi, araw-araw na lang siyang aatakihin tuwing kaharap ang amo. Bumalik na rin siya sa ginagawa sa hardin. Nagtitrim kasi siya ng mga halaman doon.
Tapos ay dinidiligan niya rin gamit ang nakabukas na hose kapag natapos na niyang magupitan ang mga malalagong berding halaman. Dati may matabang hardinero sila na responsableng nagtatrabaho doon at dating nagmamaneho ng sasakyan. Ngunit 3 buwan lang ay hindi na bumalik. Bale, pang-3 na yung hardinero nilang umalis dahil hindi na kaya ang kalupitan ng kanilang amo. Nakasalubong pa niya si Delmo sa hallway ng bahay. Oh, ano na naman ang problema ni Don Dimon? Dinig hanggang labas yung sigaw niya eh. Grabe, hindi ko talaga malilimutan yung boses nun. Parang mangangain ng buhay kapag hindi mo masunod kaagad eh. Shh! Hoy, Delmo, ano ba? Ikaw talagang bata ka. Hinampas naman ito ni Clarita sabay lingon sa pinanggalingan. Naparay naman si Delmo sabay hawak sa balikat na nasaktan. Yung bibig mo, baka marinig ka. Ilang beses na bakitang sinasabihan na huwag mong tawagin ang amo natin sa ganyang pangalan. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Aba, oo naman oh. Gustong-gusto ko na kayang makaalis rito. Kapag sinabi ng amo natin na umalis na ako dito mabilis pa sa 4:00 ako aalis dito eh. Hindi ko na matiis yung kalupitan niya sa ating mga tauhan niya. Baliw ka talagang bata ka. Kahit gano'n ang matandang huklubang yon, malaki naman ang bigay nun sa atin ah. Malaki nga, pero ayokong tratuhin tayo na parang alila. Di bali ng malitang sweldo natin basta tratuhin lang tayo ng tama. Tratuhin niya tayong tao. Mas masarap magtrabaho kapag yung amo natin magaling makisama at makibagay sa kanyang mga tauhan. Dyan sa matandang yan, kulang na lang latiguhin niya tayo sa likuran kapag hindi agad natin nasunod yung gusto niya. Para tayong mga alipin ni Herodes. Ay pagpasensyahan mo na. Alam mo na matanda na Marami nang iniindang sakit sa katawan. Saka mag-isa na lang din siya rito. Kapag painiwan natin si Don Edmundo, sino pang makakatuwang niya dito, hindi ba? Kaya nga, kapag lagi siyang ganyan, kung ganyan ang ugali niyang yan, mamamatay na lang siya na walang makakasama dito Di ba si tatay nga, hindi nakatagal at ako yung pinalit. Nagkasakit na lang si tatay dahil sa konsumisyon kay Don Dimon na yan At malaki ang pagkakautang ni tatay kaya akong nagdurusa ngayon sa matandang yan. Delmo, huwag ka na magtalim ng galit. Kung hindi dahil kay Don Dimon, itinuloy ko sana yung pag-aaral ko sa kolehiyo bilang seaman at hindi na naging driver niyan. Bilang pangalawang ina mo na rin, Delmo, pagpasensyaan mo na. Kaunti na lang ang nalalabing araw niya dito sa mundo. Ikaw na magpakumbaba. Naintindihan mo ba ako, Delmo? Opo. Ay nako, ikaw talagang bata ka Naiiling pang tura ni Clarita. Anak si Delmo ng driver ni Don Edmundo. Nang magkasakit ang ama nito ay hindi na kinaya yung trabaho. Ang binata na yung pumalit rito. Malaki rin kasi ang pagkakautang ng ama ng binata na magkasakit at si Delmo ang nagbabayad ngayon. Manang, alam na ba ng amo natin na nilayasan na naman siya ng nurse niya? Kunwari day off ng isang araw tapos tinuloy-tuloy na hindi pumasok. Pang-10 na yata si Melly sa mga nurse niyang umalis no? Ay nako, hindi ko nga sinabi. Baka mamaya ako na naman yung pagbuntungan niya ng galit kasi nalagasan na naman siya ng nurse na mag-aalaga sa kanya. Alam mo naman yung amo natin, parang bulkan na lagi nag-aalburuto. Mabuti pa nga hayaan na lang natin siyang maghintay sa wala. Sana nga wala na siyang makuwang nurse na mag-aalaga sa kanya para ma-dedo na siya. Shh! Hoy! Iyak ka na naman Akmang hahampasin na naman siya ni Clarita nang makailag siya. Manang talaga Nakakarami na kayo Sakit na nga ng braso ko Mahapdi nakakahampas niyo sa akin Paano yung bibig mo walang preno? Gusto mo bang marinig ka? Alam mo naman na matalas ang pandinig ng amo natin. Mabuti pa pagpasensyahan mo na kasi yung matanda sinasabi ko sa'yo. Siya rin naman manang Wala rin pasensya sa atin. Kaya it's a tie lang kami. Yang pagpapasensya mo, may bayad yan sa utang nyo ng tatay mo sa kanya. Kaya tiisin mo na lang. Kayo ba? Hindi nyo man lang nahiling na sana matuluyan na yung matandang yun. Sobrang sama ng ugali Kulang na lang. Kapa at sungay. Nakikikompetisyon ata siya kay Satanas At itong malaki niyang mansyon, parang impyerno.
Kahit ganun pa kasama yung taong yon, hindi ko kailanman hinangad yung kapahamakan niya. Pwede na kayong gawing santa sa bait yung yan, Manang eh. Kanina mo pa po pinagtatanggol yung Don Demon na yon. May gusto ko ba sa kanya, Manang? Ha? Puro ka talaga kalokohang bata ka. Hindi. Seryoso, Manang. Bakit kaya buhay pa yung matandang yun, no? Biruin mo, ilang beses nang inatake sa puso, buhay pa rin hanggang ngayon. Hindi kaya sumasamba yun sa demonyo? Parang may kultong sinalihan eh. Saka ugali naman niya parang demonyo talaga. Ay nako, hindi ko alam at wala akong balak alamin. Diyan ka na nga at marami pa akong gagawin. Basta, tumahimik ka lang ha. Iwasan mong tawagin siya ng ganyan kung ayaw mong malintikan sa kanya. Nakakaintindihan ba tayo? Ay, opo, Manang. Kamot sa ulo na lang na sinundan ni Delmo ang matandang babae. Hanga rin talaga ako kay Manang sa haba ng pasensya niya. At saka kahit matanda na malakas pa rin. Kayang-kaya pa rin ng mga trabaho rito sa bahay. Na siya lang minsan mag-isa ha. Ano kayang sikreto ni Manang bakit ang lakas-lakas pa rin ng katawan niya hanggang ngayon? Sa edad na 60, nagagawa niya lahat kahit dinadapuan na ng sakit na arthritis. Habang abala nga silang lahat sa mga kanya-kanyang gawain sa bahay na yon, narinig na naman nila ang galit na sigaw ng kanilang matandang amo. Maya-maya lang humahangos na lumabas ang kasamahan nilang kasambahay. Tigmak sa luha ang mga mata nito habang putok ang labi. Bitbit na nito palabas ang malaking bag nito. Ang sinabi lang ng kasambahay sa kanila bago ito tuluyang umalis, hindi na niya kayang magtrabaho sa isang halimaw. Hindi na rin pinigilan ni Clarita at ng iba pang mga kasama nila na umalis ito. Demonyo talaga matandang yon. Hayop sa lahat ng hayop. Sigurado ko pinagbuhatan na naman niya ng kamay yung kawawang si Celia kaya putok yung labi nun. May mga pasapa ako nakita sa braso niya. Kahit nga kayo Manang, di ba? Saksi ako na inaampas kayo ng baston niya. Sa tandaan niyo ba namang yan? Sinasaktan pa kayo? Bastos na matanda. Ay, nalulungkot ako para kay Celia. Sana ay makahanap siya ng mabait na amo. Masipag naman si Celia at maaasahan. Yan lang ba Manang ang sasabihin niyo? Hindi ka ba nagagalit kay Don Demon? Anong gusto mong sabihin ko? Gayahin kita, Delmo. Matanda na ako para magreklamo sa buhay. Bilang na rin naman yung mga sandali ko sa mundong ito. Kagaya ni Don Edmundo. Tatanggapin ko na lang kung ano ang magiging kapalaran ko. At least alam ko saan ako pupunta. Gusto ko nang umalis rito. Kung di lang malaki yung utang namin sa matandang yan matagal na akong wala sa impyernong ito Tinitigan lang ni Clarita ang binata na itinuring na rin niyang anak. Naiiling lang siya kapag nagsasalita ito ng kung ano-ano. Magkaiba kasi ang ugali nito sa ama. Kung siya ang papipiliin, gusto niyang makasama ang tatay ni Delmon. Masyado kasing mariklamo sa buhay ang binata. Palibhasa, may kaunting gatas pa sa labi kaya hindi nito alam kontrolin ang inis sa mga matatandang mayroon ng nararamdaman. Tatanda ka rin, Delmo. Malalaman mo rin sa sarili mo kung bakit minsan ang init ng ulo na aming mga matatanda. Tatanda nga po ako, Manang Clarita. Pero hindi naman ako magiging ganung ugali nung kay Don Demon. Iingatan ko ang katawan ko hanggang pagtanda ko at hindi ako magpapaka-stress para hindi ako madaling mayamot. Ngayon pa lang sa ipinapakita mo sa akin, iyamot ka na nga Ha? Hindi po, Manang ha? Pag-aralan mong kontrolin ang inis mo, Delmo. Hindi ka pa nga sinasaktan ni Don Edmundo ganyan ka na. Nag-aalala lang naman ako sa inyo, Manang Clarita. Sana di ka man lang niya sana sinasaktan. Matanda ka na Baka ikaw pa yung maunang madyedo kaysa dyan sa masamang damo na yan. Clarita! Kailangan kita! Clarita, bilis! Sabay pa silang nagkatinginan nang marinig yung malakas na boses ng amo. Tinatawag nito si Clarita na animoy may madali ang ipapautos. Halos takboy na ni Clarita ang papasok ng bahay sa silid ng amo nila. Bakit niyo po ako tinatawag? May kailangan ka po ba, Don Edmundo?
Bakit ba ang tagal mong dumating? Kahit man lang sumagot hindi mo ginagawa. Paus na yung boses ko kakatawag, wala ka pa rin. Ang bagal-bagal mong kumilos. May kasunod pang mura ng Don matapos sermonan si Clarita. Pasensya na po kayo. May ginagawa lang po ako sa labas Tama na! Puro ka na lang dahilan. Nasaan na nga pala si Melly? Dumating na ba? Hanggang ngayon wala pa rin siya. Tamo, kapag dumating siya malilintikan siya sa akin ng bastong ko. Wala pa po siya Tinatawagan ko po kanina. Hindi po niya sinasagot yung cellphone niya. Ayaw po yatang sagutin Lintik na yan. Tawagan mo yung anak ko. Sabi mo kailangan ko ng bagong nurse. Yung hindi ka mo boba. Opo, masusunod po. Kaso yung anak niyo po dati nung tinatawagan ko siya, ayaw naman pong makontak. Basta, tawagan mo. Opo, sige po. Kung ano yung sinabi ko, yun ang sundin mo, ha? Opo, pasensya na po. May kailangan pa po ba kayo, Don Edmundo? Sabihin mo kay Celia, nadalan ako ng merienda rito, nagugutom na ako. Bilisan niya ka mo, ayoko ng pabagal-bagal. Kung ayaw niyang matamaan ulit sa akin. Kasi po, umalis na po si Celia. Ngayon lang po, may dala na nga pong mga gamit nung lumabas ng bahay Ano? Bakit nyo namang hinayaang umalis? Paano kung may ninakaw yung babaeng yun dito sa bahay ko? Mga alas ko! Sus ko! Milyones pa naman yung kapag naibenta. Mga tonta talaga kayo. Mga inutil! Radyoan mo yung gwardiya sa gate. Harangan ka mo yung magnanakaw na yon. Baka po nakalabas na po ng subdivision si Celia, Don Edmundo. Kanina pa po kasi siya nakaalis Saka nakita ko po kasi na pinarin yung tricycle at sumakay na. Inutil! Boba! Hinayaan mo lang na makaalis ng ganon yung babaeng yon. Hindi nyo man lang sinapkapan. Hindi ko naman po alam na aalis si Celia. Huwag ka na pong magalit sa akin, Don Edmundo. Paano kung hindi magagalit? Napaka-boba mo! Huwag mo naman po akong pagsalitaan ng ganyan, Don Edmundo. Bagay naman sa'yo yun di ba? Boba! Don Edmundo! Kusa nang tumulo ang luha ng matandang katulong. Oras na may nawala rito sa bahay na to Ikaw na matanda ka yung mananagot sa akin! Hindi na sumagot si Clarita. Sa ilang taon na paninilbihan sa amo, nasanay na siya rito. Sa mga masasakit na salita at pisikal na pananakit nito sa kanya at sa iba pa. Pinalis ni Clarita ang mga luha sa kanyang mata at hinarap ang Don at sumunod na lamang sa pinag-uutos nito. Hanapin mo yung numero ng agency ng babaeng yon. Hinding-hindi ko palalagpasin ang pag-alis niya sa poder ko. Tingnan ko lang kung makahanap pa siya ng kahit na anong trabaho. Ano po ang pinaplano nyo? Hayaan na lang po natin siya. Wala kang pakialam! Sundin mo na lang ang pinag-uutos ko, maliwanag! Nakatungo habang kuyumang kamao na lumabas si Clarita sa silid ng amo. Dumiretso siya sa kusina. Naroon din yung iba pa niyang kasama sa trabahong nag-uusap tungkol sa nangyaring pag-alis kanina ni Celia na hindi nagpaalam kay Don Edmundo. Ikinuwento niya sa mga ito yung ipinag-uutos sa kanya ng amo. Sigurado ko, masama yung pinaplano ng matandang yun kay Celia. Kasalanan naman niya kung bakit siya tinakasan ni Celia Ayaw pa kasing baguhin yung ugali niya. Ang tanda-tanda na. Malapit ang mategi, ganun pa rin ang trato niya sa atin. Hindi ko ibibigay sa kanya ang numero ng agency. Kahit anong mangyari, baka mawala na talaga ng pagkukunan si Celia. Siya pa naman ang inaasahan ng 5 mga anak niyang nag-aaral pa. Paano po kung kayo naman ang pagbalingan ng matandang yon, Manang Clarita? Gaya ng lagi kong sinasabi sa iyo, matanda na ako. Sandaling panahon na lang yung ilalagi ko sa bahay na ito. Wala na sa akin kahit ano pa yung gawin sa akin ng amo natin. Para ko na kayo mga anak. Kayo na lang din ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para mapangalagaan ko kayo laban sa amo natin. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Isa-isa pang tiningnan ni Clarita ang 3 kasama sa trabaho. Maya-maya, bumalik si Clarita sa silid ng kanyang amo. Nasaan na yung hinihingi ko sa'yo? Kanina ka pa, napakabagal mo. Hindi ko po mahanap.
Baka po naitapon ko na yung papel kung saan nakasulat yung numero ng agency na pinanggalingan ni Celia. Nagpalusot na lamang si Clarita upang tigilan na si Celia ng among matanda. Subalit masyadong makulit at matigas si Don Edmundo. Kapag hindi nasusunod ang ipinag-uutos nito, doon na nagsisimulang manakit ang malupit na matanda. Inutil ka talaga! Yan na nga lang ang pinagagawa ko sa iyo, hindi mo pa magawa ng maayos! At tupagin mo yan sa lalong madaling panahon. Ayoko makakuha ang Celyang yan ng trabaho. Aba Clarita, magkaroon ka naman sana ng silbi sa nalalabi mo pang oras dito sa mundo! Huwag niyo naman po akong pagsalitaan ng ganyan. Ginagawa ko naman po ang lahat eh. Aba't sumasagot-sagot ka pa? Nagpantig ang tenga ng matandang mayaman. Bigla na lang nagdilim ang paningin ni Edmundo. Yung hawak nitong baston ay makailang beses na inihataw kay Clarita. Heto! Yan ang nababagay sa iyo! Isang bobat walang respeto sa tulad ko! Ha? Ano? Inutil! Ito ba? Maawa po kayo. Tama na po. Aray, tama na po. Aray. Sa lahat ng ayaw ko, yung sinasagot-sagot pa ako. Yan yung bagay sa'yo. Dapat lang yan sa'yong matanda ka. Wala kang silbi. Mamatay ka na. Hindi ka na babagay sa pamamahay ko. Don Edmundo. Wag. Tigilan mo na. Aray, Don Edmundo. Kahit nakalupagi na si Clarita sa sahig, hindi pa ito tinatantanan ng paghataw ng baston ni Edmundo. Tumigil lang ang matanda niyang amo nang mapagod na sa ginagawa. Siguro naman, magtatanda ka na sa kakasagot mo sa akin. Hanggat narito ka sa pamamahay ko, hindi ka magkakaroon ng boses. Tandaan mo yan! Hindi pwede na mayroong sasagot-sagot sa akin dito. Hindi ko kayo binabayaran para sagutin niyo ko ng ganyan. Pagkatapos magbitaw ng masasakit na salita ni Edmundo, iniwan na nito ang matandang babae. Hinintay muna ni Clarita na makalis yung amo bago iinot-inot na bumangon. Buong katawan niya yung masakit sa kanya. Iika-ika siyang naglakad palabas ng silid na yon. Iniinda niya rin ang masakit nitong balakang na tila may nabali pa yatang buto. Awang-awa naman ang mga kasambahay kay Manang Clarita. Inalalayan pa siya ng 2 batang kasambahay. Dinala siya ng mga ito sa silid niya at pinaupo sa malapad na higaan. Dumating naman si Delmo na labis ang pag-aalala sa matanda. Labis ang galit nitong naramdaman nang makita ang kalagayan ni Clarita na may pasat sugat sa katawan. Panay daing ng daing sa pisikal na pang-aabuso sa kanya. Akmang susugurin ni Delmo yung kanilang mapagmaltratong amo nang pigilan nito ni Clarita. Wag kang gagawa ng hakbang na magpapahamak sa iyo. Sumunod ka sa akin, Delmo. Dito ka lang. Wag mo nang balikan si Don Edmundo. Nakikiusap ako sa iyo. Wala na po akong pakialam. Tingnan niyo kung ano yung ginawa ng animal na yun sa inyo. Hindi na makatao eh. Anong tingin niyo sa atin dito? Mga hayop? Unti-unti niyang pinahihirapan bago tayo mamatay at itapong parang wala lang? Wala siyang puso! Hayaan mo na lang. Gagaling rin yung mga sugat ko. Aray! Dito ka lang, Delmo. Huwag kang aalis sa tabi ko. Hindi ko alam kung martir ba kayo o sadyang tanga lang eh. Teka nga lang, may gusto ba kayo sa amo natin ha? Kaya tinitis niyo lang yung pagmamaltrato niya sa inyo? Delmo, ano ba yung lumalabas sa bibig mo? Natanong mo na yan noong nakaraan na. Sa tanda ko ba naman na ito pinag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Batang ito talaga oh. Lalo pang nairita si Clarita nang makitang natawa ang 2 kasambahay. Tinitigan niya pa sila na masama. Bigla namang sumeryoso yung mga mukha nila pagkatapos. Ano nga po yung dahilan nyo? Pakipaliwanag nga po. Yung malinaw po ha. Bakit ko tinitis yung pananakit sa'yo na matandang yun? Alam mo, wala akong sariling pamilya at matanda na rin. Gaya ng sinabi ko, sandaling panahon na lang ang ilalagi ko sa mundong ito. Baliwala na rin sa akin ang lahat ng hirap at sakripisyo ko.
Kaya wag mo na akong intindihin, Delmo. Kaya ko to. Sana kayanin niyo rin ang mga gagawin sa inyo ni Don Edmundo. Napapahinga na lang ng malalim si Delmo. Kahit nagpupuyos ang damdamin, mas pinili na lang niyang sundin ang sinabi ng matandang babae. Ilang araw ding ininda ni Clarita yung sakit ng buong katawan dahil sa ginawa sa kanya ng amo. Mga magagaan na lang na trabaho yung ginagawa niya muna para hindi mabigla ang katawan at mabinat. Dinadahan-dahan na lang niya para kung sakaling tawagin siya ni Don Edmundo ay may lakas siyang harapin kung ano man ang ipag-uutos nito sa kanya. Kasalukuyang nagpupuna si Clarita ng mga display sa sala ng bahay nang marinig yung tawag ng kanyang amo. Inihinto muna ng matandang babae ang ginagawa. Kahit iika-ika sa paglalakad, mabilis siyang nagtungo sa silid nito. Bakit ba ang tagal mong lumapit? Binibilang ko ang ilang minuto para tugunin mo yung ipinag-uutos ko sa iyo. Nababawasan ang bawat sentimo na ibinabayad ko sa iyo sa hindi mo kaagad pagsunod sa akin. Pasensya na po. Masakit po kasi yung paa ko. Kaya mabagal akong lumakad. Pati itong likuran ko ang sakit po talaga. Hindi po ako maka-aray. Ang sabihin mo, puro ka lang pahinga. Dinadahilan mo pa yung sakit-sakitan mo para hindi ka mautusan. Baka nakakalimutan mo, Clarita. Katulong ka dito. Hindi ka palamunin. Bakit niyo po pala ako pinatawag? I-follow up mo sa magaling na anak ko kung kailan darating yung nurse na hinihingi ko. Aba, ano? Hahayaan niya na lang ako ng walang nurse? Gusto na yata niya akong madali yung buhay ko eh. Hindi po sa ganon, Don Edmundo. Ang akin lang po Wala nang maraming satsat. Sige na, tawagan mo na yung magaling kong anak. Opo, sige po. Tatawagan ko po si Sir ngayon din. Hindi po kasi siya makontak dahil maski po noong nakaraan pa At isa pa pala ha, pakisabi sa kusinera natin na ayusin yung pagluluto ng mga pagkain. Ilang araw ko nang napapansin na laging walang lasa yung pagkain ko Kung hindi niya kamo aayusin, siya yung iluluto ko. Maliwanag ba, Clarita? Baka tatanga-tanga ka na naman ha? Hindi mo iniintindi yung sinasabi ko sa iyo. Opo, sasabihan ko po. Sige na, makakalis ka na. Itinaboy na siya ni Don Edmundo at umalis na rin habang mabagal na tinutungo ang pinto gamit ang baston nito. Hindi pa man nakakalabas ng silid nito si Clarita, pabalibag na isinara ng matandang mayaman yung dahon ng pinto. Muntik na tuloy matamaan ng matandang katulong kung hindi agad ito nakaabante. Bastos talaga. May araw ka rin sa akin. Dumiretso na si Clarita sa may kusina para sabihan yung kusinero nila. Nang malaman nito yung pagbabanta ng kanilang amo, nahintakutan ng kusinero. Dati kasi binuhusan nito ng kumukulong tubig sa braso ng kanilang amo nang hindi nasunod yung gusto nitong luto. Kapag daw naulit muli ang kapalpakan ng manluluto, kumukulong mantika ang ibubuhos nito at iluluto pa ng buhay. At saka nito kakainin. Dahil sa sinabing yon ng kasambahay, nag-impake na ng mga damit ang kusinero. Nagtaka pa si Clarita nang bigla itong umalis. Pagbalik ay dala na ang malaking bag. Nagpapaalam na itong aalis na sa bahay na yon. Hindi kita pipigilan o kahit sino pa sa inyo. Alam kong matagal na kayong nagtitiis sa bahay na ito. Huwag lang kayo magpapahuli sa amo natin. Marami siyang pera. Kayang-kaya niyang magbayad at mag-utos para hanapin kayo. Ipapapatay niya kayo. Naiiyak naman sa takot ng kusinera nila. Isa-isa pa sila nitong niyakap bago tumalilis ng alis sa bahay. Pinalipas muna ni Clarita ang ilang oras bago bumalik sa silid ng kanilang amo. Ano? Nagawa mo na ba yung pinagagawa ko sa iyo? Nakausap ko na po yung anak ninyo. Naghahanap pa rin po siya ng bagong nurse nyo. May tinatawagan na po siyang anak ng... Simple lang yung pinagagawa ko sa kanya. Hindi pa niya magawa. Inutil din talaga yung anak kong yun, Sayang! Sayang lang yung pagpapalaki at pagpapaaral ko sa kanya kung hindi siya makakahanap kaagad sa akin ng nurse. May isa pa po.
Umalis na rin po yung tagaluto natin. Madaling-madali po siya kanina doon. Natatakot po sa banta ninyo eh. Ano? Bakit nyo naman hinayaan? Sino yung magluluto sa akin ngayon? Ako na lang po pansamantala habang hindi pa po nakakahanap ng kapalit. Alam niyo naman po, Don Edmundo, kung paano ako magluto. Umangat ang sulok ng labi ni Manang Clarita. Palihim siyang nangiti ng nakakaasar bago sumeryoso ang muka ng pagsabihan siyang muli ng Don. Ano pa yung tinatanga-tanga mo dyan? Abay, kilos na. Kanina pa ako nagugutom eh. Itong tiyan ko naghahanap na ng laman. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagluluto mo, ha? Masarap. Yung malinamnam. Yung malasang malasa. O sige na, umalis ka na. Araw-araw nyo na lang sinisira yung araw ko. Yuko ang ulo na tumalikod si Clarita. Pagdating sa kusina, kaagad na niyang hinanda ang pagkain para sa amo. Maya-maya lang dumating na din si Delmo. Oh, anong nangyari sa lakad mo? Anong sabi ng anak ng amo natin? Laking problema to, Manang. Ha? Bakit? Ipaliwanag mo nga. Sabi ni Sir hindi na daw siya magpapadala ng nurse o kahit kasambahay sa bahay na ito. Paano yan? Anong sasabihin natin sa amo natin? Tsak na magwawala yun sa galit. Sinabi ko nga yan kay Sir, pero ayaw niya makinig Wala daw may gusto na maging nurse ng demonyo nating amo. Kahit daw inalok na niya ng tripling sahod. Agad daw nagbabackout kapag nalaman kung sino yung magiging amo. Pati daw yung mga agency, ayaw na rin magbigay ng kasambahay dito. Dalang-dala na rin sila sa dami ng reklamong natatanggap. Hindi daw nila kayang matiis itong amo nating demonyo Pakiramdam ni Clarita ay nangihina siya. Parang nakikinikinita na rin niya ang mangyayari sa mga susunod na araw. Gusto sana niyang mapaantanda pero nabitin lang sa ere ang kanyang kamay nang may maalala bigla. Kahit yata buong Pilipinas yung magdasal sa amo natin, hindi pa rin tatablan yun. Pati hindi yata yung kalasag ng amo natin Kalasag ng dyablo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Oras na hindi nga siya tinablan ng dasal. Tayo yung sasalo ng galit niya. Kung magalit pa naman yun para na tayong gigilitan sa leeg. Napaisip naman ng malalim si Delmo. Nagulat pa silang pareho nang marinig ang pagtawag ng kanilang amo sa binata. Sigaw ito ng sigaw at halos malagutan na ng hininga, ngunit hindi pa din ito dinadaluhan. Mabuti pa'y lapitan mo na bago pa lalong uminit ang ulo nun. Mainit na nga ang ulo. Ay nako, bahala na nga. Natataranta namang sumunod si Delmo kay Manang Clarita. Napapailing pa siya habang sinusundan nito na nag-aalagang tingin. Baka hagupitin ito ng matanda nilang amo dahil hindi kagad ito nakasunod. Naabutan ni Delmo ang amo sa sala. Madilim ang anyo nito at nanginginig ang kamay na may hawak ng matigas nitong baston. Ano nangyari sa pinag-uutos ko sa iyo? Nasaan yung nurse ng mga ngalaga sa akin? Kasi po, sabi po ni Sir wala daw pong makuha na nurse para sa inyo Kahit makiusap na siya sa mga posibleng mga ngalaga sa inyo, ayaw pa rin po nila. Anong sabi mo? Anong walang makuha? Anong ayaw nilang mga laga sa akin? Sige nga, ipaliwanag mo kung ano ba talaga yung sinabi ng anak ko. Yun nga po, wala daw pong gusto na maging nurse nyo. Nagbabackout po silang lahat Natatakot po sa inyo. Yan ba yung sinabi ng magaling kong anak? Opo. Halos hindi makatingin ang binata sa kanyang amo. Para kasing gusto na siya nitong lamunin sa madilim nitong ekspresyon. Idagdag pa na ang anyo nito'y animoy nag-iibang anyo mula sa halimaw. Nang talikuran siya ni Don Edmundo, noon lang nakahinga ng malalim si Delmo. Ay, akala ko katapusan ko na. Ganito siguro yung pakiramdam ng bibitayin. Kamunti ka na ako dun Nangangatog ang mga tuhod na bumalik na rin si Delmo sa kusina. Naabutan niya ang nag-aalalang mga kasama. Inusisa siya ng mga ito kung hinagupit din siya kagaya ng matandang katulong. Anong nangyari, Delmo? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan ni Don Edmundo? Tingnan niyo yung kamay ko. Hanggang ngayon nanginginig pa rin po sa sobrang takot At itong tuhod ko,
Ayaw tumigil sa kakangatog. Di ba pasmado ka? Sige, maupo ka muna. Para kang matutumba dyan eh. Hindi po yan pasmado. Talagang nanginginig yung kamay ko sa matinding takot. Tingnan nyo manang oh, parang kinukuryente ito. Paano ba ito mahihinto sa panginginig? Pasalamat na lang din tayo at hindi ka napagbuhatan ng kamay ng amo natin. Sa totoo lang, gustong gusto ko nang isuplong yung matandang yun sa mga pulis sa pang-aabuso niya sa ating mga katulong. Hindi na kasi makatao yung ginagawa niya sa atin eh. Yan yung wag na wag mong gagawin. Kahit sino sa inyo ha, masyadong delikado. Kahit may sakit na yung amo natin, alam nyo kung ano yung kayang gawin ng pera niya. May impluwensya pa rin siya. Hindi nakaimik ang mga kasamahan ni Clarita sa kanyang mga tinuran. Alam kasi nila na totoo ang kanyang mga sinasabi. Nang sumunod na mga araw, 2 pa sa kasambahay sa bahay na yon ang tumakas. Hanggang sa 2 na lang silang natira sa bahay na yon. Ay nako, anong gagawin natin manang? Parang hindi ko na kaya to. Nilayasan na tayo ng mga kasamahan natin. Grabe naman kasi yung matandang yun eh. Serbisyo lang yung binabayaran niya, hindi yung buong pagkatao natin. Kulang pa yung pasahod niya sa mga pagmamaltrato niya eh. Kaya siguro hindi magawang tumira rito ng mga anak niya dahil sa pag-uugali niya at laging nangahampas ng baston. Kung gusto mo na rin umalis, hindi kita pipigilan, Dalmo. Kahit ako na lang mag-isa ang mag-alaga kay Don Edmundo, hindi ko siya iiwan kahit anong gawin niya sa akin. Alam niyong hindi ko yan magagawa kung hindi kayo sasama sa akin, manang. Nangako ko kay tatay na hindi ko kayo iiwan dito mag-isa. Para ko na rin po kayong pangalawang ina. Malaki rin ang utang na loob ko sa inyo sa mga tulong niyo sa akin dito sa mansyon. Kaya huwag niyo na pong tiisin ang pagmamalupit niya sa inyo. Sumama ka na sa akin, manang. Huwag mo nang intindihin yung sinabi ng tatay mo sa akin. Ang mahalaga, makaalis ka rito. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Kahit na po, ako mananagot kay tatay kapag iniwan ko kayo rito. Alam niyo naman na mahalaga kayo kay tatay eh. Simula pagkabata daw magkaibigan na kayo. Dahil daw sa inyo kaya sila nagkakilala ni nanay. Kung hindi sila magkakakilala dahil sa iyo, edi sana wala ako sa mundong ito. Maraming salamat po talaga, manang ha. Ako lang ang naging tulay sa pagkakakilala nila. Bagay naman sila. Mahal din nila ang isa't isa. Natigil lang ang kanilang usapan nang marinig na naman nila ang galit na boses ng kanilang amo. Pareho silang tinatawag nito. Nagkatinginan pa sila bago nila pinuntahan ang amo. Nag-aalangan kung pupuntahan nila o hindi, pero wala naman silang magagawa dahil sila lang ang natitirang pwedeng utusan na matanda. Kasalukuyang nakatayo ito sa pinakagitna ng sala ng bahay habang may nakaagapay na baston. May kailangan po ba kayo, Don Edmundo? Nasaan ang mga katulong rito? Bakit ni isa wala ko nakikitang naglilinis? Ang dumi-dumi na ng mga pasimano oh. At ano ba yan? Nalalanghap ko ng alikabok. Ang sama ng hangin dito sa aking mansyon. Tingnan nyo yung mga muebles, puro alikabok. Baka puro kayo chismisan dyan. Nilayasan na po kayo ng mga kasambahay nyo. Kami na lang po ni Manang yung natitira sa bahay na ito eh. Ano? Totoo ba ito, Clarita? Bakit sila nag-alisan? Opo, totoo po. Pagising ko po wala na sila. Kami na lang pong natitira ni Delmo. Mga walang utang na loob! Mga walang iya! Magbabayad sila sa ginawa nilang to! Namumula sa galit ang muka ng kanilang amo. Tila umuusok pa ang ilong nito. Nanginginig din ang kamay nitong may hawak ng baston. Kinakabahan naman ng 2 sa pwedeng gawin ng kanilang amo sa mga umalis na kasambahay sa bahay na yon. Masama yung kutob ko, manang. Sigurado ko may masamang plano yung matandang yun sa mga kasama natin na umalis. Sana naman huwag pahintulutan ng Panginoon yung masama niyang plinaplano. Matuloy na lumipas ang mga araw. Madalas na napapansin ni Clarita ang pakikipag-usap ng kanilang amo sa telepono at ang pag-alis lagi nito ng bahay. Katulad nung araw na yon, umalis ito kasama si Delmo. Sana naman wala siyang planong masama sa mga umalis na kasambahay. Dahil kung hindi, baka hindi na ako makapagpigil pa.
Naiilang pang sabi ni Clarita sa sarili. Inabala na lamang niya ang sarili sa ginagawa habang hinihintay ang pagbabalik ng amo at ni Delmo. Maghahating gabi na nang makauwi ang dalawa. Binati pa ni Clarita ang amo na hindi man lang siya pinansin. Basta dire-diretso itong pumasok sa silid nito. Hinanap ni Clarita si Delmo. Naabutan niya itong nasa garahe pa at tila tulala. May kabang biglang bumundol sa dibdib ni Clarita nang makita ang kakaibang aura ng binata. Agad rin niya yung pinalis at binati ito. Delmo, tsak na gutom ka na. Paborito mo yung niluto kong ulam. Halika na. Hindi po ko nagugutom. Ha? Pinakain ka ba ng amo natin sa labas? Aba, himala yata. Manang, wala akong nagawa. Demonyo siya! Ano bang pinagsasasabi mo? Ano ba nangyari? Saan kayo nagpunta? Bakit ka umiiyak? Pinahid ni Delmo ang mga luha sa kanyang mata bago nilingon ang loob ng bahay. Huwag tayo dito, Manang. Baka marinig niya tayo eh. Nagpatiunan nang pumasok si Delmo sa kanilang silid sa bahay na yon. Ngayon, pwede mo na bang sabihin kung ano ang nangyari? Wala na sila, Manang. Wala na sila. Grabe. Anong wala na sila? Hindi kita maintindihan. Yung mga kasama natin dati, wala na sila. Unti-unti nang nilulukuban ng takot ang buong katauhan ni Clarita. Ayaw tanggapin ng utak niya ang posibilidad na sinasabi ng binata. Baka hindi matim ang susunod na isisiwalat nito sa kanya. May ginawa ba yung amo natin? Sabihin mo, Delmo. Sabihin mo! Ang mga sumunod na sinambit ni Delmo ay halos magpabingi kay Clarita. Napapailing pa ito habang tinatanggap ang sinasabi ng binata. Wala sa sariling napaupo na lang siya sa gilid ng kama tapos ay napabuntong hininga. Nag-umpisa na rin pangilidan ng luha ang kanyang mga mata hanggang mauwi sa hagulgol. Hindi. Paanong nangyari yon? Sinabihan ko sila na magpakalayo-layo. Bakit? Paano silang nahanap ni Don Edmundo? Kahit po ako nagtataka eh. Hindi ko kayang tingnan yung kalunos-lunos na sinapit nila. Sobrang demonyo ang amo natin. Pinagbantaan pa niya ako na may masamang mangyayari kina Itay kapag nagsumbong ako sa mga pulis. Natatakot ako, Manang. Ayoko na po. Napakawala niyang puso. Tatagan mo yung loob mo, Delmo. Kung hindi man nila makamit ang hustisya para sa kanila, may iba pang paraan. Nang gabing yon, laman ng isip ni Clarita ang kahayupang ginawa ng amo sa kanilang mga dating kasama. Hindi niya lubos maisip na magagawa yon na matanda sa mga naging tauhan nito. Kahit na siguro malaman na ikaw ang nagpapatay sa mga kasamahan ko, kahit na makulong ka, Don Edmundo, may kakayahan ka pa rin na makalaya sa kulungan dahil sa pera mo. Walang hustisya kapag mayaman. Masama ang tingin ng matandang katulong sa pader at halos tumagos doon ang kanyang mga mata sa tindi ng galit niya kay Don Edmundo. Unti-unti mong ginigising ang halimaw sa loob ko na matagal ko nang itinago. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo, lalo na sa mga kasamahan ko. Ipaghihiganti ko sila! Kahit walang tulog ng nagdaang gabi, maaga pa rin gumising si Clarita para pagsilbihan ng amo. Lintik na kape to! Ano ba, Clarita? Pagtitimpla lang ng kape, hindi mo pa magawa ng maayos? Ganyan naman po yung timpla ng kape na... Hindi na naituloy pa ni Clarita ang pangangatwiran nang ibuhos sa mukha niya ang mainit na kape. Maiyak-iyak pa siya sa tindi ng pagkakapaso. Namumula na ang mukha ni Clarita. Halos malapnos na ang mukha nito dahil kumukulo pa yun. Umuusok ang buong mukha ni Clarita. Nanginginig ang mga kamay nito at hindi mahawakan ang sariling mukha. Nagtatarang ang matandang katulong.
Panay siya sa kakahiyaw sa sobrang kirot na nararamdaman. Ayan! Ikaw ang uminom ng timpla mo! Pubutin na lang lahat ng buhok mo, hindi mo pa rin alam kung yung tamang timpla ng kape ko? Boba ka talaga kahit kailan! Napayak na lang si Clarita sa pinagsamang sakit at awa sa sarili. Napakuyom naman ng kamao si Delmo na nakatayo sa di kalayuan sa nasaksihan nito. Ano bang itinatayo-tayo mo dyan? Ikuha mo ako ng kape! Timplahin mo ng tama! Opo, sandali lang po. Dahil dalawa lang sila ni Delmo sa bahay na yon, lahat ng gawain sa bahay na yon ay napunta na sa kanya. Magpahinga na po muna kayo, Manang. Ako na po yung gagawa niyan mamaya pagdating po namin. Tingnan nyo, magang-maga pa yung mukha niyo sa pagbuhos niya ng kape sa inyo. Hayop talaga yung matandang yun. Buhay pa, sinusunog na yung kaluluwa niya sa impyerno. Iwasan mong magsalita ng hindi maganda. Baka marinig ka niya. Baka isunod ka niya kagayan sa mga kasamahan natin. Saan pala yung punta niyo niyan? Hindi ko alam, Manang. Pero baka may kakausapin na namang tao. Kinakabahan nga ako tuwing lumalabas kami. Pakiramdam ko, hindi na ako makakauwi pa ng buhay. Kapag may pagkakataon, tumakas ka na. Isama mo yung mga magulang mo. Sa probinsya ng tatay mo kayo pumunta. Tagong-tago doon. Hindi kayo mahahanap ng mga tauhan ni Don Edmundo. Tanging kami lang ng tatay mo yung nakakaalam sa lugar na yon. Hanggat may panahon pa, umalis na kayo para di na kayo madamay. Pero paano kayo, Manang? Alam niyong hindi ko kayo maaaring iwan dito. Sumama na po kayo sa akin sa pagtakas. Wala nang mawawala sa akin. Kaya wag mo na akong alalahanin pa. Ang mahalaga, ligtas kayo. Kayo ng tatay at nanay mo. Hindi na nakasagot si Delmo nang marinig ang maotoridad na pagtawag ng kanilang amo. Kagad itong tumalima bago ito magsisigaw. Tsak nagagabi na naman sila. Napakahirap ng tungkulin ni Delmo. Baka kung ano na mangyari sa kanya. Hindi ako makakapayag na may susunod pa sa mga kasamahan namin. Iniwan na muna ni Clarita ang ginagawa. Nagtungo siya sa kanyang silid. Sa ilalim ng damitan niya, naroon ang maliit na baul. Sinong mag-aakala na darating pa rin yung araw na muli kong yayakapin ang nakaraan? Edmundo, nalalapit na. Habang sinasabi ni Clarita ang mga katagang yon, nasa harapan siya ng salamin. Pulang-pula ang muka't may lapnos na rin ang balat dulot ng pagbuhos sa kanya ni Don Edmundo ng mainit na kape. Habang nakatitig sa sariling refleksyon ay unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Mas tumanda ang kanyang anyo. Gaya ng inaasahan, gabi na nang makauwi ang kanyang amo at si Delmo. Binati ni Clarita ang amo pero hindi man lang siya tinapunan ng tingin nito. Hinayaan na lang niya si Delmo na nasa garahe pa rin ng mga sandaling yon. Kumain ka na ba? Alam niyo naman na hindi ako makakain kapag galing kami sa labas ng demonyo nating amo. Bakit? May ginawa na naman ba yung amo natin? May mga kinausap lang ng mga tao. Di ko alam kung ano yung pinag-usapan nila. Pero sa ilatsyapa lang ng mga mukha nila parang hindi nagagawa ng mabuti sa kapwa. Alam mo, tuwing lalabas ka kasama ng amo natin, talasan mo yung pakiramdam mo, ha? Oo, ganun na nga po yung ginagawa ko. Mabuti pa magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. Kayo po? May gagawin lang ako sandali. Sige na, magpahinga ka na. Alanganin pang iwan siya ni Delmo. Nginitian pa ito ni Clarita. Nang maiwang mag-isay, tumingala si Clarita sa buwan. Sayang, hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Kinabukasan, ramdam na kaagad ni Clarita na hindi maganda ang gising ng kanilang amo. Kaya naman inihanda na niya ang kanyang sarili. Gaya ng inaasahan niya, siya na naman ang napagbuntunan ng galit nito. Makailang beses siyang hinampas ng baston nito.
Si Delmo na nasa kusina ng mga sandaling yon ay hindi na nakatiis sa nagaganap. Huwag niyo siyang saktan! Wala ba talaga kayong konting awa sa inyo? Matanda na si Manang oh. Pero kung pagmalupitan nyo, para lang siyang hayop. Aba, may sungay ka na rin palang bata ka. Baka nakakalimutan mo na malaki pa yung utang ng tatay mo sa akin. Huwag mo kong daanin sa tapang, iho. Hindi mo alam kung sino yung kaharap mo. Kilala ko na ho kayo. Nakalimutan nyo na ba na nandun ako nung patay nyo lahat ng kasamahan namin? Tao pa ba kayo? O nagkatawang tao lang pero demonyo ang nasa katawang yan? Abay, wala kang modo ah. Walang utang na loob. Pinaghahampas ni Edmundo ang binata ng baston nito. Walang nagawa kundi tanggapin na lang lahat ni Delmo ang kalupitan ng kanilang amo. Tama na po. Maawa na kayo sa kanya. Isa ka pang matanda ka. Magsama kayo. Si Clarita naman ang binalingan ni Edmundo. Pinaghahampas din niya ito sa iba't ibang parte ng katawan. Nagmistulan ng bingi ang kanilang amo sa kanilang mga pagmamakaawa. Tinitiyak ko sa inyo, wala na kayong ibang mapupuntahan. Mabubulo kayo rito habang buhay! Nawalan ng malay si Clarita dahil sa hampas nito sa ulo. Si Delmo naman ay nagtamo ng mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dumudugo rin ang ulo nito. Manang, gising po. Manang. Paulit-ulit na niyugyog ni Delmo ang matandang babae hanggang magkamalay ito. Manang, kaya niyo po bang tumayo? Oo, ayos lang ako, iho. Ikaw, ayos ka lang ba? Tumango lang si Delmo. Kahit parehong masakit ang katawan nila, inalalayan pa rin nila ang isa't isa para makatayo at makalis doon. Kailangan na po nating umalis dito. Hindi na tao yung amo natin. Papatayin din tayo nito kagaya ng ginawa niya sa iba. Napapangiwing turan ni Delmo sa kanya. Nag-iisip naman si Clarita kung ano ang dapat gawin. Tama ka. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Sobra na ang kalupitan niya sa atin. Walang kapatawaran yung ginawa niya sa mga dati nating kasamahan. Hindi man siya magbayad sa batas ng tao. Sa ibang paraan ko siya pagbabayarin. Ano pong ibig niyo sabihin? Mabuti pang huwag ka na magtanong. Humanda ka na lang sa balak nating pagtakas. Hintayin mo yung hudyat ko kung kailan natin gagawin yung plano. Nang mga sumunod na araw, parang walang nangyari na masaya pang nakikipag-usap si Edmundo sa telepono. Huwag kang mag-alala, amigo. Akong bahala sa anak ko. Hindi ako hihindian nun. Hindi yan totoo. Malakas pa ako sa kalabaw. Dati ako may private nurse. Pero ngayon pinaalis ko na. Magaling na ako Magaling yung doktor na gumagamot sa akin. Tumatawa pang ibinaba ni Edmundo ang telepono sa lagayan nito. Maya-maya tinawag nito si Delmo. Sir, tawag niyo po ako? Yan daw mo yung sasakyan. May pupuntahan tayo. Nag-alangan pa si Delmo kung susundin ng amo nang malamang kung saan sila pupunta. Sinabi rin niya kay Clarita ang pinangangambahan. Ang layo naman ang pupuntahan niyo. Sa pagkakaalam ko liblib na lugar na yun Ano kaya ang gagawin niya sa ganong lugar? Natatakot po ako, Manang. Baka may gawin siya sa akin na hindi maganda. Baka gawin din niya sa akin yung mga ginawa niya sa dati nating kasamahan. Tatagal mo ang loob mo. Kapag may pagkakataon, tumakas ka na. Pero paano po kayo? Huwag mo na akong isipin. Kaya ko ang sarili ko. Kilala ko ng tatay mo kung ano yung kakayahan ko. Kayo, dapat na tumakas na rin kayo. Samantalin niyo habang wala kami. Hindi pa to yung tamang panahon. May kailangan pa akong gawin. Ano po ba yung dapat niyong gawin? Basta, hindi ko maaaring sabihin sa iyo. Sige po, kayo pong bahala kung ayaw niyong sabihin. Pero mag-iingat po kayo Sana po pagbalik namin, kung mali man ang hinala ko, wala na sana kayo dito. Ilang sandali lang tumalikod na si Delmo. Naiwan naman si Clarita na blanko ang ekspresyon ng mukha. Habang wala ang amo, pinasok ni Clarita ang silid nito. May kinuha siya sa isa sa mga aparador na naroon. Kinuha mo sa akin kung anong meron ako.
Sila yung itinuturing kong pamilya. Ngayon, magbabayad ka. Ako mismo ang maniningil. Maya-maya, lumabas na ng silid na yon si Clarita. Hawak ang isang mahalagang bagay. Madilim na sa labas. Pabalik-balik ng lakad si Clarita habang hinihintay ang pagdating ng amo. Ilang sandali pa, narinig na niya ang pagdating ng sasakyan nito. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang bumaba ng sasakyan si Delmo. Akala ko hindi na tayo magkikita. Sasabugan lang pala yung punta ng amo natin. Akala ko talaga. Natakot talaga ako nun. Hintayin lang natin yung kabilugan ng buwan. Aalis na tayo rito. Bakit kailangan pa natin hintayin yung kabilugan ng buwan, Manang? Teka, huwag niyong sabihin na isa kayong isang ano? Yung nahahati ang katawan sa dalawa? Manananggal ba yung tawag doon? Isang malakas na hampas naman ang pinakawalan rito ni Clarita. Puro kakalokohan talaga. Hindi ako kabilang sa aswang. Sakit talaga ng hampas niyo ah. Bakit po kasi kailangan pa natin hintayin yung kabilugan ng buwan? Ano bang meron? Maliban sa paglabas ng aswang sa gabing yun. Basta, kumanda ka na lang. Lagi naman po akong handa eh. Kulang na lang yung pagtakas. Malapit na yung araw na yon. Paano po yan kapag nakalis na tayo rito? Paano yung banta sa atin? Hindi na niya magagawa yon. Tinitiyak ko yon sa iyo. Bakit po? Ano pong gagawin nyo? Ay teka, huwag nyo nang sagutin. Sigurado ko na basta na naman yung isasagot nyo. Buti alam mo. Napapakamot na lang si Delmo. Nakapapatuloy niya yung hindi pa gumagaling na bukol gawa ng pagkakampas sa kanya ng amo. Ilang araw nang napapansin ni Delmo ang pagiging tahimik ni Clarita. Masyado rin itong seryoso. Madalas din niyang makita itong nakatanaw sa kalangitan. Para bang naghihintay ito ng milagro. Ang kanilang amo naman ay madalas kasagutan ng anak sa telepono. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin nakakahanap ng bagong kasambahay ang kanilang amo. Sino ba naman yung magtsatsaga na mangamuhan sa isang demonyo? Kahit pa yata milyon yung ibayad walang tatagal dito. Pumunta na lang si Delmo sa garden para magdamo. Simula ng dalawa na lang silang naiwan, maliban sa pagiging driver, ginagawa na rin niya ang ibang trabaho ng mga dating kasamahan. Nang maalala ang mga nangyari sa kanila, biglang nagtubig ang kanyang mga mata. Nagitla pa siya nang marinig ang malakas na sigaw ng kanilang amo. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan pa niyang palabas ng silid ng kanilang amo si Clarita. Halata sa itsura nito na sinaktan na naman siya ng kanilang amo. Ano na naman ang ginawa niya sa iyo ng demonyong yan? Basta na lang niya ako pinagbuhatan ng kamay. Mainit na ang ulo niya bago pa ako pumasok sa silid niya. Mabuti pa ho huwag na kayong lalapit sa kanya. Makinig ka, iho. Bukas na yung araw na gagawin natin ng pagtakas kaya humanda ka. Bukas na ba yung kabilugan ng buwan? Tumango lang si Clarita bago naglakad na palayo. Kinabukasan, dumating ang anak ni Edmundo. Matinding pagtatalo ang namagitan sa mag-ama. Paalis na ang anak nito, nagtutungayaw pa rin si Edmundo. Wala kang pinagkaiba sa mama mo! Pareho kayong walang utang na loob! Oras na lumabas ka ng bahay ko, kakalimutan na kitang anak kita! Kalimutan mo na rin na ako ang iyong ama! Parang walang naririnig ang anak nitong tuluyan ng umalis sa bahay ng ama. Napuno na rin ang anak nito sa mga pinaggagawa ng ama. Kahit ang iba pa nitong kapatid, mas piniling manirahan sa ibang lugar para hindi masundan ng ama nila. Tama lang na iwanan niya yung matandang yun, no? Napakademonyo ng ugali ng tatay niya. Buti hindi siya tumulad sa ama niya. Buti hindi siya nagmana. Mabuti na rin para hindi siya maadamay. Ayun na naman kayo sa pagsasalita ng kung ano-ano Huwag mong kakalibutan. Mamayang gabi na ha. Pagkasabi ng mga katagang yon, bumalik na sa ginagawa niya si Clarita.
Napapakamot naman na nakasunod sa kanya ng tingin si Delmo. Maagang nagluto ng hapunan si Clarita dahil sa utos ng amo nila. Ano bang klaseng luto ito? Parang gusto mo na akong magkasakit sa bato sa alat nito ah. Pasensya na po kayo. Ganito yata pag nagkakaedad na. Nawawalan na ng panlasa. Puro ka nalang pasensya, pasensya! Yung gusto ko, ayusin mo yung trabaho mo rito. Ginagawa ko naman po yung lahat ng ipinag-uutos ninyo. Yung sabihin mo, matanda ka na, wala ka ng silbi. Kaya lahat na lang ng ginagawa mo rito puro kapalpakan. Akmang hampasin siya nito ng baston nang matigilan si Edmundo. Napatitig pa ito ng husto kay Clarita. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano bang nakikita mo? Ha? Wala! Wala! Sige na! Umalis ka nga sa harapan ko! Alis! Agad namang tumalima si Clarita. Bumalik na lang siya sa kusina. Naabutan niya doon si Delmo. Oh, ano na naman ay kinagalit na matandang yun? Bakit sumisigaw na naman siya? Hindi ka na nasanay sa amo natin. Mahirap masanay sa ganyang tao, no? Ay, teka, anong oras pala tayo aalis? Mamayang hating gabi. Maganda nga yan para tulog na yung demonyo na yun. Si Edmundo naman, hindi na tinapos ang hapunan niya. Bigla kasing nawalan siya ng gana na makita ang itsura ni Clarita kanina. Para siyang mangkukulam. Biglang nagiba yung itsura niya kanina. Ay, epekto lang siguro to ng gamot na nireseta sa akin. Nasaan na kaya yung dalawang yon? Lumabas siya ng silid niya at hinanap ang dalawa sa likod kung saan naroon ang kanilang silid. Clarita! Delmo! Nasaan kayo? Nagtungo pa siya sa labas nang hindi makita sa loob ng bahay ang dalawa. Napatitig siya sa bilog at maliwanag na buwan. Bakit parang manlalamon yung buwan? Naikutan niya ang paligid ng bahay ngunit hindi niya nakita ang dalawa. Mukhang tinakasan nata ako ng dalawang yun ah. Clarita! Nasaan ka? Hindi nila yung magagawa. Isang tawag ko lang sa tao ko tsak nakapahamakan yung mangyayari sa pamilya ni Delmo. Walang kamalay-malay si Edmundo na nagtatago lang ang dalawa sa matataas na halamanan. Bakit na sana sila sa bakod nang biglang lumabas ang kanilang amo? Simula nang tumakas sa mga dati nilang kasamahan, kinuha na ng kanilang amo ang susi ng gate. Pumasok na siya ulit sa loob. Tara na, umalis na tayo. Sige na, mauna ka na. May gagawin lang ako. Nagtataka naman si Delmo sa kanya pero hindi niya sinunod ang sinabi nitong mauna na. Nagulat pa siya nang may ilabas na itim na libro si Clarita. Binuklat-buklat yon at binasa yon sa wikang Latin. Pagkatapos tumingala ito sa bilog na buwan. Hindi kaya isa siyang... Nang lumingon sa kanya si Clarita, biglang tumahimik ang binata. Itinikom rin niya ang kanyang bibig. Hindi ako papayag na umalis sa bahay na ito nang hindi na ipaghihiganti yung mga dati nating kasamahan. Titiyakin kong magdurusa siya ng mas higit sa naranasan natin at ng iba pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngayong gabi, yung umpisa ng aking paghihiganti. Nang tumawa si Clarita, nakitawan na rin si Delmo. Nang huminto ito sa pagtawa ay tumitigto sa kanya. Tumigil rin ang binata. Bakit ka tumatawa? Oh, tumatawa po kasi kayo eh. Masama ba? Hindi naman. O tara na, umalis na tayo. Nang mga oras na yon may kausap si Edmundo sa telepono. Tinakasan ako ng mga hayop na yon. Oo, gawin nyo na yung ipinagagawa ko. Tingnan ko lang kung hindi dumuha ng dugo yung Delmo na yan sa gagawin ko sa pamilya niya. Mga walang utang na loob. Ngising tagumpay si Edmundo nang maibaba ang telepono sa lagayan nito. May ilang oras na rin ang nakalipas nang makatanggap ng tawag si Edmundo. Nanginginig sa galit habang hawak niya ang telepono habang pinakikinggan ang sinasabi sa kabilang linya.
Hindi! Naisano ko ng mga animal na yon! Magbabayad kayo, Clarita! Delmo! Dahil sa matinding galit, inihagis ni Edmundo ang telepono sa dingding hanggang magkapira-piraso yon. Samantala, maliwalas naman ang mukha ni Clarita habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Nakita niya sa gilid ng mga mata niya ang paglapit ni Delmo. May nabanggit po sa akin si tatay tungkol sa inyo. Pero sabi niya, matagal niyo na daw po yung tinalikuran. Yung pagiging mangkukulam ko ba yung tinutukoy mo, iho? Tumango naman si Delmo at tumabi sa kanya. Tinanaw rin nito ang malawak na karagatan. Sa totoo lang, hindi ko rin gusto na maging mangkukulam. Kaya lang, nasa dugo na namin ito. Hindi madali na wala kang pagpipilian kundi tanggapin yung kapalaran mo. Ayoko sanang tanggapin yung pagiging mangkukulam, kaya lang wala naman magmamana nito kung hindi ako lang. Subalit, dumating na rin yung panahon na gusto ko na rin mamuhay ng normal. Pero may mga bagay talaga tayo na hindi natin hawak. Minsan, yung mga pangit pa na pangyayari, yung pa ang magtutulak para balikan natin ang nakaraan. Sana po, yun na yung huling gagamitin nyo yung itim na kapangyarihan nyo. Kahit gaano pa kasama yung isang tao, hindi pa rin tamang gumanti. Kung hindi man maparusahan yung matandang yun ng batas ng tao, hayaan natin yung may kapal yung magparusa sa kanya. Napangiti naman si Clarita rito. Naisip niya na maayos ang pagpapalaki rito ng mga magulang nito. Huwag ka mag-alala, iho. Yun na ang huling gagamit ako ng itim na kapangyarihan. Napangiti rito si Delmo. Naging malapit na rin kasi sa kanya ang matandang babae, maliban sa kaibigan nito ng ama. Naging mabuti rin sa kanya ito sa lahat ng pagkakataon. Hindi akalain ni Delmo na yun na ang huling pagkakataon na magkakausap sila nito. Kinabukasan kasi natagpuan ang katawan ni Clarita na wala ng buhay sa kubong tinutuluyan nito. Kahit nakakabigla at mabigat sa kalooban nila ang pagkawala nito, tinanggap na rin nila sa huli ang biglang pamamaalam nito. Ipinagtapat rin ng ama ni Delmo na may malalang sakit ang matanda. May taning na ang buhay nito. Noon lang mas lalong napagtanto ni Delmo na sa maraming pagkakataon noon, nagpapahiwatig na ng pamamaalam si Clarita. Samantala, ilang buwan nang pinahihirapan ng kakaibang karamdaman si Edmundo. Ayoko nang inumin yung mga walang kwentang gamot na yan. Hindi rin naman tumatalab. Nilalason nyo lang yata ako eh. Naiiling na lang ang kanyang anak sa pagwawala ng ama. Ilang beses rin itong kinausap na inumin ang mga nireseta sa kanya. Ayoko! Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko ng mga gamot na yan. Magdala kayo rito ng albularyo. Yun ang makakatulong sa akin. Kinulam ako ni Clarita. Gabi-gabi siyang nagpapakita sa akin. Naririnig mo ba ako? Kinulam ako ng matandang kasambahay na yan. Lumabas na lang sa silid na yon ng anak niya. Palagi kasing sinasabi ng ama na kinulam di umano ito ni Clarita. Napag-alaman niya na tumakas ang huling kasambahay nito. Sa ilang buwan na pagpapagamot niya sa ama, wala pa ring doktor na makapagsasabi ng sakit nito. Bigla kasing lumaki ang tiyan nito. Nalaga sa mga buhok at ngipin. Nagkaroon din ito ng mga sugat sa balat. Marami rin itong iniindang sakit. Kahit siya, kumbinsido na karma na ang nangyayari sa kanyang ama. Kinabukasan, natagpuang wala ng buhay ang kanyang ama sa higaan nito. Sumabog ang tiyan ng kanyang ama. Ang labis na nagpawindang sa kanila ay ang mga insektong lumabas sa sumabog nitong tiyan. Parang gusto nang maniwala ng anak ni Edmundo na kinulam nga ang kanyang ama. Pero may bahagi pa rin ng utak niya ang nagsasabi na baka parusa lang yun sa kanyang ama ng may kapal. Wakas!